Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1091 hanggang 1100. Magtiwala ka, Sammy. Ipinapangako ko sa iyo na gagawa ako ng isang bagay upang mapabuti ka. Kahit sino pa ang mali, sisiguraduhin kong tuturuan ko sila ng leksyon sa panggugulo sa iyo. Kahit bilang gobernador ng Orto County, iginagalang ni Terrence si Sammy. Mula doon, ligtas na ipagpalagay na si Sammy ay maaaring isang makapangyarihang tao o si Terrence ay natatakot sa kanyang pamilya. Napangiti si Sammy. Alam kong hindi mo ako bibigwin. Ngayon, dalhin mo na ang mga tauhan mo doon para hindi na magkaroon ng pagkakataon ang lalaking iyon na tumakas. Biglang sumimangot ang Great Elder ng Lot na nakikinig sa kanilang pag-uusap sa buong oras at sinabi. Si Mr. Owen ay isang level 6 Warrior King at alam ko kung gaano siya kalakas. Kung madaling talunin ng kalaban si Mr. Owen, ibig sabihin ay napakalakas din ng kalaban. Tumanggaw si Owen. Oo, sa tingin ko siya ay maaaring maging isang level 7 o 8 Warrior King. Iilan lang ang level 9 Warrior King sa paligid at hindi pa namin narinig ang kanyang pangalan dati. Tanong ng Great Elder. Ano ang pangalan niya? Kung level 8 Warrior King talaga siya, imposibleng walang nakarinig sa kanya noon. Sagot ni Owen. Severin Foylet ang pangalan niya. Napakayabang niya talaga. Napakunot-noo si Terrence at ang matanda at nagsimulang mag-isip kung narinig na nila ang pangalang iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkomento ang pangalawang elder. Severin Foylet. Hindi ko pa narinig ang pangalan niya. Bakit hindi natin alam na may ganoong kalakas na tao sa Skysian City? Sabi ng Great Elder. Tama. Nag-aalala ako kung galing siya sa isang makapangyarihang pamilya o may makapangyarihang pumoprotekta sa kanya. Hindi pa rin gaanong naglalakas loob na sampelan si Mr. Owen lalo na pagkatapos niyang sabihin sa kalaban na ang kanyang ama ay ang gobernador ng Orto County. Dapat ay may pumoprotekta sa kanya kaya naman hindi siya natatakot. Kumunat ang noo ni Terrence. Pero hindi ko pa siya narinig dati. Baka hindi siya tagalungsod na ito. Baka nandito lang siya ng ilang araw. Ang second elder ay nagpahayag ng kanyang opinyon. Kung ganoon ang kaso, walang makakaalam na tayo ang pumatay sa kanya. Kung gayon wala tayong dapat ikatakot. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ng Great Elder. Sa tingin ko, mas mabuting mag-isip muna tayo bago gumawa ng anuman. Alam ng kalaban kung sino si Mr. Owen at gayunpaman, nangangahas pa rin siyang saktan. Ang nilalaman ng usapan ay hindi nakapagpasaya kay Sammy. Humalukip-kap siya at ngumisi. Parang disdain ang tono niya. Ano ba ang kinatatakutan ninyo? Nandito ako, di ba? O sa tingin nyo, dapat ko bang tiisin kapag may nagalit sa akin habang nag-guest dito? Alam nyo ba na si Uncle Terrence ang gobernador ng Orto County? Hindi ba dapat maghiganti kayo matapos masampal sa mukha ang anak niya? Magiging biro ng lungsod ang mga lots kapag may nasabi. Huminto siya at nagpatuloy. Ganyan ba kayo kaduwag? Gaano pa man ang kailangan ninyong isaalang-alang? Mula sa nakikita ko, sa tingin ko ay hindi natatakot sa atin ang lalaking iyon dahil mataas ang kanyang natamong tagumpay. Pero isa lang siyang walang utak. Gaano man kalakas ang taong nagpoprotekta sa kanya, sa tingin mo ba ito ay maihahambing sa aking pamilya? Kahit na ang mga war god, ay kailangan nila akong tretuhin ng may respeto. Kaya paano ako papayag na kausapin ako ng lalaking iyon ng napakasungit? Bago pa may magsalita, nagbanta si Sammy. Tito Terrence, kung hindi mo ako kayang ipaghiganti, sa tingin ko mas mabuting sabihin ko sa tatay ko. Naniniwala akong mabilis siyang magpapadala para ayusin ito at hindi ko na kailangan pangguluhin ang alinman sa inyo. Nang matapos magsalita si Sammy, natakot si Terrence. Kung alam ng ama ni Sammy na may nang-aapi sa kanyang mahal na anak dito, mahihirapan siya. Alam niyang hindi niya hahayaang mangyari iyon. Napangiti siya, nahihiya. Sammy, ano bang pinagsasasabi mo? Paano ko hinayaan na mangyari yon kung willing ka namang bumisita sa amin? Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na may mawala ng madali kung maglalakas loob siyang pasayahin ka. Kahit nasaan tayo, walang makakagawa niyan sa'yo. Nasa iyo ang pangako ko.
Sisiguraduhin kong babaliin ko ang binti ni Severin ngayon. Ang Great Elder ay isang maingat na tao. Gayunpaman, natatakot din siya na sabihin ni Sammy sa kanyang ama na may nang-aapi sa kanya sa ilalim ng kanilang relo. Mabilis niyang inaliw. Miss Sammy, huwag kang mag-alala. Nangangako kami na hahanapin namin siya. Kahit sino pa siya, hindi namin siya papakawalan ng madali. Noon lang gamaan ang pakiramdam ni Sammy. Napangiti siya. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang na ang mag-asawang iyon ay lumuhad sa harap ko at humingi ng tawad sa akin. Hindi mo kailangang talunin sila. Ngunit kailangan nilang gawin ito ng taos-puso. At kailangan nilang sampelan ang kanilang mga sarili ng 100 beses. O gusto kong patayin ninyo ang babae at sirain ang tagumpay ng lalaki at mabali ang kanyang mga binti upang tuluyan siyang mabuhay ng may pagsisisi. Tara na, saan mo sila nakita? Hahanapin natin sila agad. Tanong ng Great Elder. Sige. Umalis na tayo. Tumanggo si Sammy. Kasunod nito, sumama siya kina Terence, Owen, at mga matatanda upang hanapin si Severin. Bukod dito, marami rin silang malalakas na lalaki na kasama nila. Sa kabuuan, ang grupo ng mga tao ay umabot sa kabuuang 100 tao. Anong kalokohan? Anong nangyayari? Bakit ang daming taga-province mansion na lumalabas? Hindi ko alam. May nangyari ba? Sa tingin ko lahat ng makapangyarihang tao ay nagtipon. Saan sila pupunta? Maraming tao ang nakakita sa kaguluhan at nagsimulang magtaka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat, hindi pa ito nangyari noon at talagang nakakatakot. Samantala, naghahapunan sina Severin at Sheila sa isang fine dining restaurant. Umorder sila ng isang bote ng pulang alak upang tamasahin sa hapunan. Naglaan sila ng oras para ay enjoy ang hapunan at lumabas ng restaurant na kasya siya nang matapos silang kumain. Tito Terence, sila iyon. Nandyan sila. Ilang minuto lang pagkaalis ni na Severin at Sheila sa restaurant, nakita sila ni Sammy sa kabilang kalye. Natuwa siya at mabilis na tumuro para ipakita sa iba. Natuwa si Owen na madali nilang nahanap sina Severin at Sheila. Napakatanga ng 2 taong iyon. Talagang mayroon silang lakas ng loob na patuloy na magtagal dito. Talagang nag-aalala siya na aalis kaagad si Severin pagkatapos malaman ni Severin na ang kanyang ama ang gobernador. Hindi magiging madali ang paghahanap kina Severin at Sheila kung magpasya silang umalis sa lungsod. Kaagad. Gayunpaman, sina Severin at Sheila ay hindi kasing talino ng inaakala ni Owen. Palibutan sila. Kinawayan ni Terence ang kamay at nagturo. Walang kabiguan, ang mga mandirigmang hari na iyon ay lumipad sa langit upang tumungo sa kinaroroonan nina Severin at Sheila. Makalipas ang ilang segundo, dumaong ang mga mandirigmang haring iyon at pinalibutan sina Severin at Sheila. Sa kabila ng napapaligiran ng maraming tao, hindi nagpanik si Severin. Napatingin siya kina Owen at Sammy na naglalakad palapit sa kanila at walang magawang ngumiti. Alam kong hindi kayo susuko ng ganoon kadali pero hindi ko inaasahan na babalik kayo ng ganoon kabilis. Napakatapang mong gumala dito. Ipapaalam ko sa iyo na nakipagkulitan ka sa mga maling tao ngayon. Gaya ng dati, humalukip-kap si Sammy at tumingin ng mayabang. Hindi man lang siya natakot kay Severin. Nagkibit-balikat si Severin nang walang pakialam. Well, kailangan naming kumain. Walang dahilan para magutom kami dahil lamang sa inyong dalawa, tama ba? Gayunpaman, hindi ko inaasahan na makikita ko kayong dalawa pagkatapos naming matapos ang aming hapunan. Hoy, bata, bibigyan kita ng pagkakataon kung sakaling sabihin mong binyo buli kita. Iabot mo ang bracelet. Tapos lumuhad kayong dalawa sa harapan ko at humingi ng tawad. At saka, sampelan yung dalawa ang sarili ninyo ng 100 beses. Saka ko lang kayo patatawarin at magpapasya na huwag kayong papatayin. Ngumisi si Sammy bago nagpatuloy. Kung hindi, papatayin kayo ng mga taong ito, sisirain ang iyong tagumpay, at babaliin ang iyong mga binti upang kailangan mong mabuhay ng may pagsisisi sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Napaawang ang bibig ni Severin. Gulat na napatingin siya kay Sammy.
Ang lakas ng loob mong tawagin akong bata kapag ikaw ay isang tandang bata sa iyong sarili. Wala akong ideya kung saan mo nakuha ang tiwala mo. Huminto siya at sinabing, kayo ay hindi makatwiran. Hindi niyo ako mapipilit na humingi ng tawad. Hinding-hindi. Bakit ako hihingi ng tawad kung wala naman akong ginawang mali? Sa pagkakataong iyon, tumayo si Terence at ngumisi. Hoy, anak. Huwag mo akong pilitin na magbigay ng mga tagubilin sa aking lalaki upang kumilos. Mag-isip ka ng 2 beses tungkol sa paggawa ng mga kaaway sa amin. Binibigyan ka ni Sammy ng pagkakataon at dapat mong kunin ito hanggat kaya mo. Kung tutusin ay ayaw silang awayin ni Severin at hindi rin niya gustong gumawa ng malaking eksena rito. Maari niyang malagay sa panganib si Sheila kung sakaling mag-away sila dahil walang attainment si Sheila. Kaya naman, pinag-isipan niya ito ng malalim at binawi ang kamay para kumuha ng token. Tapos pinakita niya yung token kay Terence. Ikaw ang gobernador ng Orto County, Terence Lott, tama ba? Narinig ko ang tungkol sa iyo noon. Ang pangalan ko ay Severin Foylet, ako ang gobernador ng South County. Sigurado ka bang gusto mong gawin akong kaaway mo? Makikita ko ito hanggang sa huli. Mr. Terence. Hindi ako makapaniwala na gobernador din ang lalaking iyon. Tiningnan ng Great Elder ang token at kumunot ang noo. Sumimangot din si Terence. Bilang isang gobernador mismo, alam niya kung gaano kahirap matugunan ang kinakailangan upang may talaga bilang gobernador. Ang tao ay kinakailangang magkaroon ng mataas na kakayahan at umupa ng maraming matatanda na may mataas na kakayahan. Mas marami mas mabuti. Ang pinakamahalaga, ang tao ay kailangang magkaroon ng magandang relasyon sa gobernador ng lalawigan. Ang tanging dahilan kung bakit maaaring italaga si Terence bilang gobernador ng Orto County ay dahil siya at ang probinsya ng gobernador ng lalawigan ng Skydraw ay matalik na magkaibigan. Habang nakatingin siya kay Sammy, nagdesisyon siya. Nakangiting nilapitan niya si Severin. Mr. Severin. Kahit gobernador ka rin, naririto ka pa rin sa teritoryo ko. Ito ang Orto County. Wala kang awtoridad at kapangyarihan dito. Pagkatapos nun, sabi niya, Sammy, kahit ano paman, gobernador pa rin siya. Hindi naman tama na hilingin sa kanya na lumuhad at sampilan siya sa mukha kapag ang daming taong nanonood, kaya paano ang tungkol dito sa halip? Hahayaan natin ang usapin kung humingi siya ng tawad at ibabalik sa iyo ang Pulse Ares. Ito ang nakakagulat na bagay kay Severin. Hindi niya inaasahan bilang gobernador ng Orto County, kailangang humingi ng pahintulot si Terence sa isang teenager na babae. At saka, ang paraan ng pakikipag-usap ni Terence kay Sammy ay parang si Sammy ang kanyang amo. Mukhang napakalakas ni Sammy o ng kanyang pamilya. Sa kabila nito, hindi na-appreciate ni Sammy ang kilos at marahas na sinabi. Hindi naman nila kailangang lumuhad pero iginiit ko na kailangan nilang humingi ng tawad at sampelan ang kanilang mga mukha. Naisip mo ang mga kahihinatnan bago mo ako pinagalitan at ininsulto. Sa sandaling iyon, nakaramdam din ng galit si Sheila. Simula bata pa lang ay inispoil na siya ng kanyang ama. Pinindot ni Sammy ang kanyang buton nang tumanggi si Sammy na umatras matapos kunin ni Severin ang token ng kanyang gobernador. Hoy, babae, ibibigay ko sa iyo ang Pulse Ares at hayaang dumausdas ang bagay na ito. Sa totoo lang, ayaw lang naming palakihin pa ang usaping ito pero hindi iyon mahalaga, wag na wag mong iisipin na natatakot kami sayo. Naiintindihan mo ba? Magkasundo na lang tayo na umatras at hayaan na ang usaping ito ngayon na matapos. Bakit ako actress at bakit ko gagawin ang sinabi mo? Dapat mong isaalang-alang ang kahihinatnan kapag nagpasya siyang sampelan si Owen. Napangisi si Sammy. Bakit actress ka ngayon kung hindi ka naman natatakot sa amin gaya ng sinabi mo? Maglakas loob ka bang lumapit at labanan kami? Hindi na napigilan ni Severin ang kanyang galit. Kung tutusin, maayos naman silang nakikipag-uusap at nagsisikap na lutisin ang problema para hindi na lumaki ang usaping ito. Gayunpaman, patuloy silang naging hindi makatwiran. Galit na sabi niya, sige. Kung pipilitin ninyong palakihin ang usapin, ibibigay ko sa inyo ang hiling ninyo. Basta huwag kayong magsisi sa bandang huli. Ha ha ha. Magsisi.
Inaasahan ko kung sino ang huling tumatawa. Tumawa ang second elder. Ito ang teritoryo namin. Sa tingin mo ba matatalo mo kami dito? Ngumiti ng mahina si Severin. Magiging mabait ako at sasabihin ko sa inyo ito. Kahit na ang gobernador ng lalawigan ng Skydrop Province ay kailangang panoorin ang sinabi niya sa akin. Kaya ito ang sinasabi ko sa inyo na maging matalino, lumayo kayo, at huwag na akong irita o inisin. Hahaha. Patawarin mo ako. Pero ganoon din ang tatay ko. Hindi lang gobernador ng lalawigan ang tinutukoy ko kundi ang sinasabi ko maging ang 4 Great War Gods ay kailangang maging maingat sa paraan ng pakikitungo nila sa aking ama. Mayabang at mayabang na sagot ni Sammy. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya. Oh, well. Hindi ko alam kung gaano kay Toto ang sinabi mo pero dapat mong tanggapin ang salita ko. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Severin. Sa huli, naintindihan niya kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Sammy na magsalita ng ganoon. Tanong niya. Ang iyong ama ba ay isa sa 3 commander? Ang tanging tao na kailangang maging alerto ang 4 Great War Gods ay ang 3 commander. Sila ang pinakamataas na utos sa militar at ang pinakamalakas na tao sa Drakodam. Ang 4 Great War Gods ay tumanggap lamang ng kanilang titulo dahil sa kanilang mahusay na pakikilahok at kabayanihan noong panahon ng digmaan. Gayunpaman, ang 3 commander ay pinangangasiwaan at pinoprotektahan ang Drakodam na parang sila ang mga tagapangalaga. Ang bawat isa sa mga commander ay umabot na sa yugto ng mandirigmang emperador. Sa makatuwid, ipinalagay ni Severin na ang ama ni Sammy ay dapat isa sa 3 commander batay sa kanyang sinabi. Laking gulat ni Sheila nang marinig ang tanong ni Severin kay Sammy. Napagtanto niya na sila ay nasa malaking problema kung ang ama ni Sammy ay talagang sa 3 commander. Sa simula, nalaman nilang ang kalaban nila ay ang Orto County Mansion kaya hindi nila ito masyadong pinapansin. Gayunpaman, ibang kwento kung ang ama ni Sammy ay isa sa 3 commander. Hamak na, medyo gamaan pa ang loob ni Sheila matapos maalala kung paano matagumpay na napatay ni Severin si Ronnie, ang level 7 warrior emperor. Tiwala siya na mas malakas si Severin kaysa sa 3 commander. Malabo, naalala niyang narinig niya na ang mga natamo ng 3 commander ay level 2 o level 3 warrior emperors. Gayunpaman, sila ay ibinilang bilang ang pinakamalakas na tao sa mundong ito dahil hindi gaanong mga tao ang talagang makakarating sa yugtong iyon. Napansin ni Sammy ang ekspresyon ni Sheila at nakaramdam siya ng pagmamalaki. Anong problema? Natatakot ka na ba? Sayang, wala ka nang magagawa para patawarin kita. Madali na lang sana kitang paalisin kung ngayon lang ay naisipan mong tanggapin ang alok ko. Pero ngayon kailangan mong lumuhad para humingi ng tawad at sampelan ang sarili mo. Hahaha. Sinabi mo bang natatakot ako? Tumawa ng malakas si Severin. Ikaw si Sammy Hatcher, di ba? Hindi ka matutulungan ng tatay mo na si Stuart Hatcher kahit nandito siya. Pakiramdam ko ikaw ang magsisisi sa bandang huli. Ikaw na walang alam na asshole. Ang lakas ng loob mong hindi igalang ang aking ama. Patayin niyo sila. Iyon ang huling tali para kay Sammy. Sa sobrang inis niya napaatras siya ng isang hakbang matapos niyang ibigay ang utos niya. Pasensya na brat. Sayang naman at maling tao ang pinili mong guluhin. Ang second elder ang unang gumawa ng hakbang. Isa siyang level 8 warrior king. Matapos maikuyam ng mahigpit ang kanyang kamao, inipon niya ang kanyang espiritual na enerhiya doon at biglang sumulpat sa harapan ni Severin para suntukin si Severin sa mukha. Maaari ko ring ibalik sa iyo ang mga salitang iyan. Maling tao ang pinili niyong guluhin. Tumawa si Severin sa kabila ng pag-atake ng second elder. Ginawa niya ang parehong mga bagay tulad ng second elder at ginamit ang parehong pag-atake upang salakayin ang second elder. Sa sandaling nangyari ang malakas na banggaan, isang malakas na alon ang kumalat sa lahat ng dako mula sa banggaan at naging isang malakas na kaguluhan. Ang kaguluhan ay nagbigay ng takot sa iba pang mga mandirigma na sinubukang lapitan si Severin. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makikita ang second elder na tatagal ng mas mababa sa 1 segundo sa laban.
Nang bumangga ang kamao ng Second Elder sa kamao ni Severin, pinatalsik niya ang Second Elder dahil sa impact na parang isang maluwag na saranggola. Ang mga malas na iyon ay natamba ng Second Elder dahil hindi nila inaasahan na madaling matatalo ang Second Elder. Nang hamampas ang Second Elder sa lupa, bumulwak siya ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay mukhang kakilakilabot at mapatla. Hindi pwede. Napakadaling natalo ng Second Elder. Nasa level 9 Warrior King ba ang lalaking iyon? Maraming mga mandirigmang hari sa mababang antas ang natakot kaya hindi na sila nang ahas na salakayin pa si Severin. Mamatay. Gayunpaman, ang Great Elder at ang Third Elder ay tumangging sumuko ng ganoon kadali. Pareho silang sumugod kay Severin at sabay na sinuntok si Severin. Hindi naman nagpanik si Severin at nagpalipat-lipat para maiwasan ang mga atake nila. Pagkatapos noon, ginamit niya ang dalawang kamay para suntukin ang Great Elder at ang Third Elder ng magkasama. Sabay-sabay na lumabas ang tunog ng impact. Ang dalawang matanda ay nauwi rin pareho sa Second Elder. Gayunpaman, nang bumagsak sila sa lupa, nanginginig ang kanilang mga katawan at ang kanilang mga sugat ay mas malala kaysa sa Second Elder. Roaring Tiger Punch. Biglang sumugod si Terence. Inipon niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang ilabas ang isang pamamaraan. Gayunpaman, hindi man lang mapakali si Severin na mag-react sa isang pamamaraan. Patuloy niyang tinatakpan ang kanyang kamao gamit ang kanyang espiritual na enerhiya at sinuntok si Terence. Isang malaking tigre ang napakita sa pamamagitan ng espiritual na enerhiya na lumitaw sa harap ni Terence. Makalangit ngunit makatotohanan, agresibo itong sumugod kay Severin. Nako, ang malakas na pag-atake ay napigilan ng suntok ni Severin. Sumugod si Severin kay Terence at ibinato ang suntok sa dibdib ng huli. Paano niya nagagawang makamit iyon? Nalaglag ang panga ni Terence kahit na nakagawa lang siya ng isang pambihirang tagumpay ilang araw na ang nakalipas. Ang lakas niya bilang level 8 Warrior King ay walang alinlangan na puwersa na dapat isaalang-alang. Bilang resulta, mas nakakagulat na magagawa ni Severin ang kanyang diskarte ng napakadali sa pamamagitan ng hilaw na lakas. Sinuntok ni Severin ang dibdib ni Terence at napabalikwas si Terence. Habang lumilipad si Terence sa ere, isang subo ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig na parang fountain. Isa pang subo ang iniluwa niya nang bumagsak siya sa lupa. Namutla ng husto ang kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay tila walang sigla. Hindi pwede ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, lubusang natalo ang 4 na level 8 Warrior King mula sa mansyon ng gobernador. Ang iba pang mga mandirigmang hari na naghahanda sa pag-atake ay tuluyang nabigla sa kanilang nakita. Tatay. Agad na tumakbo si Owen para tulungang makatayo ang kanyang ama. Paano ito posible? Nasa level 9 Warrior King ba ang lalaking iyon? Napaatras si Sammy ng ilang hakbang dahil sa takot. Gulat na gulat ang ekspresyon niya habang iniisip kung ganoon ba talaga kalakas si Severin o hindi. Dumating na ang perpektong oras para gamitin ni Severin ang kanyang espiritual na enerhiyang kalasag upang takpan ang kanyang katawan. Sa sandaling ginawa niya ito, ang natitirang mga mandirigmang hari ay natakot sa kanilang talino at hindi na nang ahas na sumugod pa. May gusto pa bang subukan ang kanilang mga kamay? Naglakad si Severin patungo sa iba pang mga mandirigmang hari, na nagudyok sa kanila na umatras ng ilang hakbang sa takot. Siya ay Level 9 Warrior King. Ang lahat ay nag-uusap tungkol sa kung paano ang taong nanakit sa gobernador ng lalawigan ay patungo sa isang tiyak na kamatayan. At ano ang alam mo? Siya ay mas malakas kaysa sa kanila. Oo, mabilis na natalo ang 4 na level 8 Warrior King. Walang kwenta ang mga natitirang tao na atakihin siya dahil mapapatay din sila. Nag-usap-usap ang mga taong kanina pa nakatingin sa malayo tungkol sa mga nangyayari. Ngunit ang ama ng babaeng iyon ay ang commander, kung hindi ako nagkakamali. Ang sitwasyon ay hindi magiging kasing simple ng aming pinaniniwalaan. Nakasimangot ang isang tao at tinuro. Pagkatapos ay tingnan natin. Hindi naman ibig sabihin na commander siya ay maaari na niyang gawin ang gusto niya. Parang wala siyang magagawa. Hindi naman siya kaagad makakapunta rito. At saka, kapag nakatakas ang lalaki pagkatapos patayin ang lahat, mahihirapan ang commander na hanapin siya.
Ang isa pang tao ay tumawa at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagmamayabang. Kung tutusin, madalas na umaabuso sa kapangyarihan ang mga taga-mansyon ng gobernador ng lalawigan. Gayunpaman, walang nang-ahas na saktan sila. Panahon na para magkaroon ng pagkakataon ang lahat na makita ang mga taong malapit sa gobernador na nakakatikim ng kanilang gamot. Nakuha mo na kami sa pagkakataong ito, Mr. Severin. Alam ni Terence na matagal na silang patay ng grupo niya kung gusto silang patayin ni Severin. Naging madali si Severin sa kanila at nasugatan lamang ang 4 na lalaki sa halip na patayin sila. Lumapit siya kay Severin, napahawak sa dibdib. Salamat sa pagpapakita ng awa sa amin. Pagkausap ni Severin, lumingon siya kay Sammy. Pasensya na, Sammy, nakita mo mismo. Hindi na ito tanong kung handa akong tulungan ka. Masyado lang siyang malakas. Ang lakas na meron siya ay higit pa sa karamihan ng mga ordinaryong tao. Bakit hindi mo na lang ito hayaang na dumausdes? Ang dakilang elder ay humakbang din at sinubukan siyang hikayatin. Tama, Miss Sammy. Bracelet lang. Makakabili kami ng 10 katulad mo sa ibang araw. Kinagat ni Sammy ang kanyang mga ngipin at nagngangalit. Hindi pa siya napahiya noon. Nakakahiya lalo na sa kanya kapag pinagtitinginan siya ng mga nanonood at pinagchichismisan siya. Galit siyang tumingin kay Terence. Hindi ito ang parehong bagay. Gusto ko ang gusto na kinuha niya. Hindi ito tungkol sa Pulse Ares. Mas may kinalaman ito sa kung paano nila ako hindi nirerespeto, tinatrato akong parang tanga, at sinaktan ang aking pagpapahalaga sa sarili. Nagulat si Severin sa pagiging matyaga ni Sammy. Nginitian siya nito. Itigil mo nga ang mga kalokohan. Hindi ibig sabihin na matatakot akong sampelan ka kahit na ang tatay mo ay isa sa 3 commander. Minsan na kitang binitawan, at hindi ako magdadalawang isip na sampelan ka kung susubukan mong guluhin ulit ako. Hindi inaasahan ni Sammy na sasabihin ni Severin ang isang bagay na napakawalang galang sa kanya. Walang sino man ang nang-ahas na saktan siya dahil anak siya ng isa sa 3 commander. Maging ang mga mayor at gobernador ay kailangang yumoko para sa kanya. Ang paraan ng pakikitungo ni Severin sa kanya ay walang alinlangan na ang unang pagkakataon na siya ay dumanas ng gayong masamang pagtrato. Lumapit siya kay Severin at tinitigan siya ng masama. Ang lakas na loob mong sabihin sa akin ang mga salitang iyan. Kung may lakas ka ng loob, sige sampelan mo ako. Tingnan natin kung may bola ka para gawin iyon. Hinding-hindi ka bibitawan ng tatay ko kung gagawin mo iyon. Hindi nakatiis si Severin sa kayabangan at sinampal siya ng likod ng kamay. Isang napakalakas na sampal iyon. Siya lang ba? Napatulala si Terence at ang kanyang mga matatanda. Malakas si Severin, ngunit hindi nila akalain na magiging ganoon ka-impulsive siya. Pagkatapos ng lahat, ang commander ay isang mandirigmang emperador, at ang gayong lakas ay mas malakas kaysa sa antas ng 9 na haring mandirigma. Kung ang commander ay nagdamdam at nagpasya na kunin ito kay Severin, kahit na ang gobernador ng lalawigan na pinaglangkuran ni Severin ay hindi makakapagprotekta sa kanya. Mabuti kung gayon. Mayroon kang mga bola. Magbabayad ka sa iyong ginawa. Sinaman ng tingin ni Sammy si Severin at tinakpan ang pisngi nito na hindi makapaniwala. Lalo siyang nagalit sa bawat pagdaan ng isip niya. Ang tanging iniisip niya sa sandaling iyon ay ang wakasan ng buhay ni Severin. Nagkibit-balikat lang si Severin nang humarap sa babae. Salamat sa papuri mo, pero hindi na dapat magtaka na may mga bola ako. Lalaki ako kung tutuusin. Hahaha. Nagngagat ang ngipin ni Sammy. Duguan ang mga mata niya sa sama ng loob. Sinulyapan siya ni Severin at muling sinabi. Sana pagnilayan mo ang mga kilos mo at maintindihan mo kung bakit kita sinampal. Huwag mong isipin na mabubuli mo lang ang ibang tao dahil lang sa commander ang tatay mo. Hindi ka kayang protektahan ng tatay mo habang buhay, kaya dapat matuto kang maging low profile. Sinaman ng tingin ni Sammy si Severin at sinabing, wala ka sa lugar para turuan ako. Ngumiti lang si Severin. Kung ang iyong ama ay hindi nagtuturo na magtuturo sa iyo ng isang leksyon kapag ikaw ay kumilos ng masama, kung gayon ang ibang tao ay dapat na gawin ito kung ikaw ay bida sa pag-uudyok ng gulo sa publiko.
Hindi na siya interesadong makipag-usap pa kay Sammy kaya kinaladkad si Sheila palabas doon. Grr! Galit na sigaw ni Sammy pagkatapos ni Severin at Sheila. Itinigil niya ang kanyang mga paa at sinabi sa karamihan. Anong tinitingin-tingin mo? Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Sunod-sunod na umalis ang lahat. Samantala, napabuntong hininga na lang si Terence sa nangyari. Sa kabutihang palad, ang kanyang pisikal na kondisyon ay bumuti ng husto pagkatapos niyang uminom ng healing pill. Lumapit siya kay Sammy at sinabi sa kanya. Hindi naman sa ayaw kong tulungan ka, Sammy, pero nakita mo na mas malakas siya kaysa sa lahat kahit na kami ay magkampihan pa. Siya ay isang level 9 warrior king, kung tutuusin, at malamang na siya rin ang pinakamalakas sa kanila. Ha, sa tingin ko dapat tayong maglaro ng pipi at hayaan na lang itong dumulas. Hindi kami nakaranas ng ganitong pagkatalo noon, pero kahit ano paman, hindi masyadong nakakahiya dahil natalo kami sa isang level 9 warrior king. Si Sammy, gayunpaman, malamig na tumikim. Maaari mong gawing tanga ang sarili mo ayon sa gusto mo, Tio Terence, pero hindi ko hahayaang mabuli ako ng ganito. Maaaring hindi ka manalo laban sa lalaking iyon, pero sigurado akong kaya ng tatay ko. Pagkatapos ay ikinuyong niya ang kanyang kamao. Tatawagan ko ang tatay ko kapag nakauwi na ako. May tiwala akong kakayanin niya ang mayabang na iyon. Talagang pumirima lang siya ng death warrant nang sinampal niya ako. Mabuti. Alam ni Terence na si Sammy ay isang matigas ang ulo, kaya imposibleng kumbansihin siya, kaya ang tanging magagawa niya ay bumantong hininga at hayaan siyang gawin ang gusto nito. Pagkabalik sa tahanan ng mga Lot, agad na tinawagan ni Sammy ang kanyang ama. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, nagreklamo si Sammy sa kanyang ama na si Stuart. Sinampal lang ako ng lalaking iyon, tatay. Natigilan si Stuart nang marinig iyon. Ine-enjoy niya ang isang tasa ng tsaa sa sofa nang tumalon siya at hindi makapaniwalang nagsalita. Paano nangyari iyon? Hindi ba ikaw ang nasa lugar ng iyong pinsan? Sino ang maglalakas loob na gawin iyon sa iyo kung napakaraming malalakas na tao sa ilalim ng kanyang utos? Wala ba sa kanila ang tumulong sa iyo? Patuloy sa pag-iyak si Sammy. Tumulong nga sila, pero nabugbog si Owen. Kahit si Uncle Terence at ang mga elders ay walang laban sa lalaking iyon. Siya ay isang level 9 warrior king. Si Uncle Terence at iba pang matatanda ay nasugatan. Level 9 warrior king. Sino kaya ang taong iyon? Sinimulan ang tagapangasiwa. Kung tutuusin, halos hindi na nabalitaan na makilala ang isang level 9 warrior king. Sinabi ni Sammy. Ang kanyang pangalan ay Severin Foylet. Siya ang gobernador ng South County, na nakabase sa Skystream Province. Severin. Napakunot ang noo ni Stuart nang marinig ang pangalan. Paano nga ba naabot ng isang tao ang level 9 warrior king? Ito ay bago sa akin. Kakalusot lang ba niya nitong mga nakaraang araw? Siya ay dapat na napakalakas na tao kung ang iyong tiyuhin at ang kanyang mga tauhan ay hindi manalo laban sa kanya. Kailangan mong makakuha ng hustisya para sa akin, tatay. Sinampal niya ako sa harap ng maraming tao. Patuloy sa pag-iyak si Sammy. Okay darling, huwag ka nang umiyak. Iyon ay medyo matapang sa kanya upang sampelan ka. Kung hindi ka niya nirerespeto, hindi niya rin ako nirerespeto. Hindi kita hahayaang magdusa. Nag-isip sandali si Stuart at idinagdag. Magiging abala ako sa mga araw na ito dahil kailangan kong makipagkita sa isa pang commander, kaya maaari akong makakuha ng isa sa mga war gods upang tulungan ka. Agad na kumunat ang noo ni Sammy at sinabing. Pero, tatay, napakalakas ni Severin. Madali niyang matatalo ang 4 na level 8 warrior king mag-isa, at malamang isa siya sa pinakamalakas na level 9 warrior king doon. Maaaring hindi sapat ang kapangyarihan ng war god na iyon para labanan siya. Mas magiging problema kung siya ay tumakas at hindi siya papatayin ng war god. Pagkatapos ng maikling paghinto, muli niyang sinabi. Siya ay napakabata kaya maaari nating ipagpalagay na siya ay isang napakatalentadong tao. Magiging masamang balita para sa ating lahat kung siya ay tumakas, at makagawa ng isang pambihirang tagumpay upang maging isang warrior emperor, at susubukan na bumalik at maghayganti.
Kailangan nating wakasan ang kanyang buhay ng isang beses at para sa lahat. Ang pagkabigo ay hindi isang pagpipilian. Minimaliit mo ang isang war gods. Humagalpak ng tawa si Steward. Ang apat na war gods ay napakatalentado. Lahat sila ay gumawa ng tagumpay sa antas ng isang warrior emperor hindi pa nagtagal, kaya walang pagdududa ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Nagtitiwala ako na sino man sa kanila ay magiging sapat na malakas upang tulungan kang patayin ang taong iyon. Lahat ba sila ay gumawa ng tagumpay para makasusot sa warrior emperor? Napakalaking pagkakataon na silang apat ay sabay-sabay na nakalusot. Tuwang-tuwa si Sammy nang marinig iyon. Sana ay marinig ko kaagad ang magandang balita, tatay. Medyo nag-aalala ako na siya ay tumakas, kaya't tatanungin ko si Owen upang alamin kung saan nakatira si Severin. Sa ganoong paraan, makakakuha tayo ng isang pares ng mga lalaki upang bantayan siya ng palihim. Sabihin sa Diyos ng digmaan na pumunta sa lalong madaling panahon. Mas mabuti pa kung 2 o 3 sa kanila ang sabay na dumating. Mas maraming error kung isa lang sa kanila ang darating. Ang posibilidad na maaaring magkamali ay mababawasan sa mas maraming tao sa paligid. Nakangiting sabi ni Steward. Hindi ko inaasahan na masyado ka ng mature mag-isip. Natutuwa ako na mayroon kang foresight para subukan at matiyak na maayos ang pag-usad ng lahat. Tumigil siya sandali bago mahinahong sinabi sa kanya. Ang apat na war gods ay palaging abala, kaya kung yumo man sila o hindi sa pagtulong sa iyo ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magagamit. Maaaring isa ako sa 3 commander, ngunit nasa kanila pa rin ang huling desisyon. Hindi ako sigurado kung makakakuha ako ng higit sa isang tao na lumapit. Nakangiting sabi ni Sammy. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ka nila tatanggihan. Commander ka naman, kung tutusin, kaya hindi nila matatanggihan ang isang kahilingan mula sa iyo. Ikaw ang nakatataas, gayunpaman, at may utang ka pa sa kanila kung tinulungan mo sila. Dapat ay madama nila ang swerte. Bueno, kung ang lahat ay naaayon sa plano, malamang na darating sila bukas, o pinakahuli sa makalawa. Binabanan ni Steward ang tawag. Labis na bumuti ang mood ni Sammy pagkatapos niyang tapusin ang tawag. Tumalon-talon siya sa harap ni Owen at sinabing, naayos na ang lahat, Owen. Maghayganti tayo. Darating ba ang iyong ama? Tanong ni Owen kay Sammy. Umiling si Sammy. Hindi. Magiging masyadong abala siya, kaya maaaring hindi siya makapunta. Gayunpaman, kukuha siya ng isa sa mga war gods na lumapit. Sinabi niya na silang apat ay nakagawa ng tagumpay sa warrior emperor. Wala silang problema sa pagpatay kay Severin. Nakahinga ng maluwag si Owen. Natutuwa akong marinig iyon. Kahit sinong warrior emperor ay maaaring manalo laban sa isang level 9 warrior king, kahit na ang warrior emperor ay nasa level 1 lang. Walang duda na ang isang malakas na warrior emperor ay kasing lakas ng 7 o 8 level 9 warrior king. Bagamat mukhang walang gaanong pagkakaiba sa mga tuntunin ng lakas ng digmaan, ang lahat ng mga Severin ay nakakaranas ng lakas mula doon. Ang mga war gods ay hindi kapani-paniwalang karanasan. Hindi sila magkakaroon ng anumang problema sa pagpatay kay Severin. Nang banggitin iyon ni Owen, nakangiting sabi ni Sammy. Nagtitiwala ako na higit pa sa isang war gods ang darating. May posibilidad na silang apat ay narito rin. Hahaha. Ang galing. Ang galing mo, Sammy. Napatawa si Owen. Naidial na ni Steward ang numero ni Beryl habang paupo ito sa sofa. Mr. Steward. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Nagulat si Beryl nang makatanggap ng tawag sa Steward. Gabi na, kaya hindi siya dapat tawagan ni Steward maliban kung ito ay isang bagay na apurahan. Nakangiting sabi ni Steward. Beryl. Gising ka pa, naniniwala ako. Paumanhin na abalahin ka sa oras na ito, ngunit tinatawagan kita dahil kailangan ko ng tulong. Masyado akong maraming bagay na dapat hawakan nitong 2 araw, kaya umaasa akong matutulungan mo ako. Magiging okay ka ba niyan? Nang marinig ni Beryl na kailangan ni Steward ang tulong niya, agad niyang sinabi. Ano iyon? Ipaalam sa akin at gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Alam na agad ni Steward na oo ang sasabihin ni Beryl.
Hindi niya napigilan ang sarili na makaramdam ng sobrang saya at agad na sinabi. Well, isang level 9 Warrior King ang sumampal sa anak ko sa Skycian City. Gusto siyang tulungan ng bayaw ko at ng kanyang pamilya ngunit pareho rin silang nagdurusa. Iniisip ko kung may oras ka na pumunta at patayin ang taong iyon para sa akin. Isang level 9 Warrior King. Sino ang taong iyon? Alam ba niyang anak mo ang babaeng sinampal niya? Kumunat ang noo ni Beryl. Ang paglahok ng isang level 9 Warrior King ay seryosong negosyo. Sinabi ni Steward. Sinampal niya siya kahit na alam niyang anak ko siya. Hindi niya kami sineseryoso, kaya umaasa akong matutulungan mo akong ipaghiganti ang anak ko. Ano ang pangalan ng lalaki? Tanong ni Beryl. Severin. Severin Foylet. Nakangiting sabi ni Steward. Wala pa akong narinig tungkol sa kanya dati. Malamang isa siyang level 8 Warrior King na kakalusot lang sa level 9 Warrior King. Sa palagay ko sobrang yabang niya dahil sa tingin niya mas magaling siya sa lahat. Severin. Hindi nakaimik si Beryl sa pangalang iyon. Hindi sumagi sa isip niya na ang taong nang provoke kay Steward ay magiging amo niya. Nalaman niya kaagad na minaliit ni Steward ang nagawa ni Severin. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay hindi maaaring maging isang level 9 Warrior King lamang. Sa anumang kaso, hindi niya alam kung bakit pumunta si Severin sa Skycian City. Kilala mo ba siya? Tanong agad ni Steward. Nararamdaman niya sa tono ni Beryl na may mali. Nakangiting sabi ni Beryl kay Steward. Mr. Steward, naalala ko lang na may apurahang bagay na nangangailangan ng aking atensyon sa mga susunod na araw. Natatakot akong hindi kita matulungan. Mangyaring tanggapin mo ang aking paghingi ng tawad.